Pilipinas, ang oras po 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay araw na ng Martes, 23 sa buwan ng Enero 2025. Ang atin pong tatalakayin ay may kinalaman pa rin sa naging talakayan natin noong Martes patungkol sa naiparehistro or ipinarehistro sa pangalan ng iba ang kanilang ari-arian for whatever reason, pagkatapos itong pinagparehistrohan or kung kanino ipinangalan ang title ng property ay inaangkin na ito. Sa habang ang intensyon naman talaga ay itago lamang, I don't know, for whatever reason, may mga pagkakataon dahil inaakala ng iba na hindi na sila maaaring may-ari ng property dahil yung iba nag-a-apply ng nag-a-apply ng green card, yung iba naman ay naka-obtain na ng citizenship abroad. So inaakala na ay hindi na ako pwede. Pero mag-a-apply ako ng dual citizenship later on, Kaya sa ko na lang muna ipapangalan. Paano? Inangkin na ng pinagpangalanan. Usapang Legal. Noon pong Martes ay napakarami ninyong mga questions kaya ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tonight dahil meron pong isang texter tayo or nag-message sa atin. Sabi niya, attorney, noon pong lockdown, ibinenta sa akin ng kapatid ko ang property dahil kailangan daw ng asawa niya ng pera. Pero dahil hindi ako makauwi para magpirma sa documents, ipinangalan ko na lang muna sa pamangkin ko, yun pong anak niya. Iba po kasi ang ugali ng asawa niya, kaya nanigurado ako. Yung title at tax deed po ay nasa pamangkin ko. Ang problema po, inaangkin na ng pamangkin ko ang property. May chance pa po bang makahabol ako sa property? Usapang Legal. Ang saklap, Minsan yung pinagtitiwalaan natin, tinatraidor tayo, sinisira ang ating tiwala. At pagkatapos yung pinaghirapan natin, produkto ng ating pawis, pagod at pagsusumikap abroad or kung saan man, kahit dito lang sa Pilipinas, nanganganib na mawala pa dahil nga may mga iba na sabi nga nila, nagsaswapang. Usapang Legal. Sabi ni Gael, yung mga nagsasapang dan, makinig. Diba? Kasi masaklap, diba? Kung ikaw ang nagmamay-ari ng sa sitwasyon na ito, nagbagandang loob pa, Dahil kailangan ng pera noong tatay nitong pamangkin niya, ibig sabihin ng kanyang brother-in-law, ang saklap, di po ba? Kung ikaw ang nabiktima nito, ay ano nga ba ang maaari mong gawin? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang tatalakayin or tinatalakay natin tonight. Continuation po sa naging talakayan natin noong Martes. Dahil ito pong konsepto ng trust. Meron tinatawag na implied trust. Meron tinatawag na resulting trust na tatalakayin po natin. Ito po ay nangyayari kapag ikaw halimbawa ay bumili ng property pero ikaw ang nagbayad ng property pero yung title o kaya yung deed of sale o kaya yung title ay syempre pagka naka-deed of sale, kung sining nasa deed of sale, yun po ang malalabas sa title, di po ba? So kapag ganito, ipinangalan sa ibang tao sa expectation na later on, sa kondisyon na later on, pag kailangan ko na, pag gusto ko nang kunin, ibabalik mo sa akin. Kaya lang, inaangkin na nitong pinagpangalanan. So ito po ay tinatawag na trust, Parang
pinagkatiwala mo, you hold it for me, kung baga, no? Hinahawakan mo ang property ko para sa akin, kahit pa nasa iyong pangalan. Usapang Legal. Kapag ka nag-angkin or nagkamkam na, ano nga ba ang pwede mong gawin, no? Kasi yung Tuesday episode po natin, tinalakay natin yung paghahabol. I think we discussed the case of Mamertodi versus Lourdes Aldea et al. Kung saan iba namang usapin ito dahil yun, pineke naman yung dokumento. What if ikaw willingly ipinangalan mo sa iba, no? Pero ang kondisyon mo lang, or napag-usapan ninyo, bagaman at wala kayong dokumento, napag-usapan ninyo, sige, hawakan mo na lang muna, no? O kaya naman, kagaya ng other case na diniscuss po natin, no? Yung kabangkungan, ang nangyari naman doon, ipinangalan ni Margarita sa kanyang mag-a-abroad na anak yung kanyang property, at pagkatapos nito ay kinamkam na naman ng anak, no? Ang intention lang sana ay parang show title, kasi di ba pag mag-a-apply ka ng visa kailangan mo ng show money, ito naman show title, no? Para po may maipakita siya kapag ka siya ay in-interview sa embassy dahil nag-a-apply siya ng US visa. Pagkatapos nagkaroon ng pagkakamkam at nagkaroon pa ng bentahan or ibinenta pa sa iba yung property na ipinangalan lang sana muna sa kanya para matulungan siya na makakuha or mapa-approve ang kanyang visa application. Usapang Legal. Kaya yung pong mga pinagkakatiwalaan natin ay pakapipiliin dahil hindi lahat, no? Bagaman at mabait sa atin, ay hindi po lahat ay mapapagkatiwalaan. May dumadating na pagkakataon na natutukso, bagaman at wala namang bad record sa atin, pero natutukso lalo na kapag nakapag-asawa na o kaya naman ay nagkaroon ng matinding pangangailangan, yun ang nagiging problema. Yan. Kaya, ang sinasuggest po natin, always have a covering document. Ano yung covering document na ito? No? Para naman po kung sakasakali na magkamkam siya, saglit lang, may patunay ako na ganito ang ating agreement, di ba? Na hinahawakan mo lang ito para sa akin, no? Parang pinagkatiwalaan lang kita ng aking property. Usapang Legal. So yan po ang tinatalakay natin tonight. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Mirna de la Cruz, Jundi Makutak dyan sa Mindanao, Cora Burao, magandang gabi po sa inyo. Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Alan Evaristo, si Gael Enriquez, sabi niya, lokong pamangkin. Oo nga no? Diba, napakasaklap. Totoo po lahat ng mga, by the way, totoo po lahat ng mga kaso na binabasa natin, no? Some of these are messages sent to me directly, at yung iba naman po doon sa mga nakapost or bilang comment either sa YouTube page o kaya sa ating Facebook Live. So, lahat po yan ay doon nagmumula, no? Magandang gabi sa iyo, Miss Maricor Angeles, Jerry Sumagaysay, Mami Belen Rivera, Roxanne Costa, Tita Ami Miraflor Garcia, at syempre pa Eduardo Narvaez na hindi nawawala. Jerry Sumagaysay, Valentina Milena Poncha, sabi niya, ay, yan ang mga Judas Iscariote. Si Valentina Milena Poncha, yun po ang comment niya. Si Rudy Val Palma, sabi niya, nice topic last Tuesday and today, more power. Thank you very much. Aunt May, magandang gabi din po sa inyo. Shout out daw sa lahat. Miss Joy Garimbao, magandang gabi po sa inyo. Nagyayelo pa po ba dyan sa inyo, Miss Josephine Garimbao? At syempre pa, Greg Oms, magandang gabi. Si Alan Evaristo, ay ito pala, nabasa ko na pala sila. Si Iton Bulalayaw, at saka si Mirna de la Cruz, Ma'am Grace Recta, Ray Martin Tanyegra, Yvette Escueta, at marami pang iba. Thank you very much po for watching. At syempre, Miss Ria Soto, magandang gabi sa iyo. Yung mga iba pa, shout out po sa inyong lahat. Pwede pa rin po kayo magpadala ng inyong mga questions sa 0919-282-6485. Binubuksan ko po yan. At syempre pa, bilang comment sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube at yung pong DZRH News Television at DZRH News Facebook pages, ang atin pong mga official pages. I hope you follow our official pages. Usapang Legal. Ayan. So, umpisa. Ay, hindi pala. Commercial pa pala.
commercial time na pala. Pero ito yung, again, no, uulitin ko po yung question niya. Noong lockdown ay binenta sa akin ng kapatid ko ang property dahil kailangan daw ng pera ng asawa niya. Pero dahil hindi ako makauwi ng Pilipinas, para makapirma ng documents, ipinangalan ko na lang muna po sa pamangkin ko, yung pong anak niya. Iba po kasi ang ugali ng asawa niya, kaya nanigurado ako. Pero ang pagsisigurado niya, parang napahamak pa siya. Dahil yung title at tax deed ay nasa pamangkin niya. Problema ngayon, inaangkin na po ng pamangkin niya ang property. At ang tanong niya ay may chance pa bang mahabol niya ang property na ito? Ang pandemya, lockdown ay 2020, 21, 22, no? 22 nag-open na, 'di ba? So ibig sabihin, bago-bago po ito, no? Kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon at necessarily nag-abroad kayo, basta sa ganitong sitwasyon na temporarily, no, ipinangalan muna ninyo sa iba ang property ninyo, no, makinig, no? Dahil lalong-lalo na po yung medyo may katagalan na, no? Dahil baka po kapulutan ninyo ng aral ang talakayan natin tonight at baka may chance pa kayong mabawi ang property ninyo. Usapang Legal! Magbabalik pa po tayo para sa inyong mga questions, Rowena Bagay, salamat at na-topic po ito. Plano naming ipangalan sa anak ko ang titulo ng lupa na nabili ko sa Pilipinas. Nako, so pag-isipan po mabuti. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung mga sitwasyon kung saan ipinapangalan sa iba ang title ng property pero tayo talaga ang nagmamay-ari kung meron pa bang pagkakataon na mabawi natin ito. So before we pause for commercial, isang question ang binasa natin kung saan yung isang nasa ibang bansa ay bumili ng property, ipinangalan sa kanyang pamangkin pero kinamkam ng kanyang pamangkin ang property na binili niya. Gusto ko pong sagutin ito sa pamamagitan ng kaso. Ito yung Spouses Devis Fruto versus Greenfell. This is a 2020 case na desisyonan po ng Korte Suprema noong July 2020. Ito po ay kaso sa Botolan, Zambales. Shout out sa mga taga Botolan, Zambales. Now, ito pong Devis Fruto ay si Devis Fruto, mag-asawa po ito, no? Pero yung babae po ay ipinangalan sa kanya ang title ng property, dalawang properties na binili nitong si Greenfell. Si Greenfell ay noon ay foreigner, dati siyang Filipino citizen, pagkatapos ay naging Australian citizen, pero nung Australian citizen na siya, bumili siya ng dalawang parsela ng property na ipinangalan niya sa kanyang pamangkin. Ngayon, pagkatapos noon, nakuhanan ng title in favor nitong kay Devis Fruto at the same time nakuhanan din po ng tax declaration. Usapang Legal! So doon sa property po nakatira itong mag-asawang Devis Fruto. Nangyari noong nagkakuha na ng dual citizenship itong si Miss Greenfell, no, nagpa-dual citizen na siya, mula Australian and Filipino citizen. Bumalik siya ng Pilipinas at binabawi niya. Sabi niya, kukunin ko na yung property ko na ipinangalan ko sa iyo. Abay, ayaw na pong pumayag nitong Devis Fruto spouses at ang sabi, binigay mo na sa akin to hindi bigay bawi. Other than that, no, akin na to, di ba? Lagi ko pang nagbibigay pa sa akin ng allowance. Paano mo ngayon nasasabihin na binabawi mo ito samantalang ibinigay mo na ito sa akin? Yan. Usapang Legal! Dahil dito, nagsampa po ng kaso itong si Greenfell at sinasabi niya, oy, ibalik mo sa akin ang property ko dahil ito ay ipinangalan sa iyo
sa kondisyon na ibabalik mo kapag kaayos na ang aking mga papeles at balik ke Filipino citizen na ako. Dahil at that time, hindi ko naman ini-expect na dahil Australian citizen na ako ay hindi na ako maaari, no? Hindi ko akala ko dahil Australian citizen na ako, hindi na ako may-ari pa ng real properties dyan sa Pilipinas. Nagkamali ako, kaya ibalik mo na sa akin ang property ko. Ngayon, nanalo po sa korte, no? Bago po yan, ang sabi po noong mag-asawang Divis Fruto, itong property na ito, binigay mo sa akin ng libre, no? At ang sabi mo sa akin, dahil ako ay paborito mo, ibinibigay mo sa akin ito, no? Bagaman at sa'yo nga nang galing yung pera na pinambili dito, binigay mo ito sa akin, ano ka bigay bawi? Di ba ito naman ay regalo mo sa akin dahil ako ang paborito mong pamangkin. At binabawi mo lang yan kasi hindi na tayo okay ang relationship natin. Yun ang sinasabi ng Spouses Divis Fruto. Usapang Legal! Ang sabi naman ni Greenfeld, hindi ko yan binibigay sa'yo. Bumili tayo ng property, ipinangalan ko sa'yo dahil akala ko noong panahon na yon ay hindi na ako pwedeng magmay-ari ng property sa Pilipinas dahil Australian citizen na ako. At pinangalan ko muna sa'yo sa kondisyon na kapag Pinoy na ako ulit, no? Nagkaroon na ako ng dual citizenship, ibabalik mo ito sa akin. Ayan, yan po ang pinagtalunan doon sa korte. Ang sabi po ng Korte Suprema, no? Ang sabi po ng korte, nagkaroon naman ng sabi po sa korte, napatunayan nitong si Greenfeld at inamin din naman ng Spouses Divis Fruto na si Greenfeld talaga ang nagbigay ng pera para ipambili ng property doon sa Botolan, Zambales. Usapang Legal! At dahil dito, ang intensyon, napatunayan, base na din doon sa mga testimonya na ito ay hinawakan mo lang talaga. In fact, naipakita pa rin po o naipresenta bilang testigo or witness sa korte, yung mismong seller ng property na nagsasabi, ay yung pera po talaga ay nanggaling po kay Miss Greenfeld at hindi po galing dito sa spouses na ito. Ipinangalan lang po namin dito kay Divis Fruto yung property. Ang sabi po ng korte, doon sa Article 488 ng Civil Code, ang intended, kapag ang parties ay bumili ng property at ang legal title doon sa property ay ibinigay sa ibang tao, pero ang intention talaga is hawakan ito for somebody else, no? Hindi nagiging totoong may-ari, no? Tagapangalaba-galang, you hold it for someone else. So nagkakaroon ng trust relationship sa pagitan noong pinangalanan sa title at saka ng totoong bumili ng property. And therefore, ipinabalik po ng korte kay Greenfeld ang pagmamay-ari at titulo ng property na ipinangalan sa kay Divis Fruto. Usapang Legal! So yun, that is the lesson. Pero, no, paalala lamang po dito sa ating mga kababayan na nasa ganitong sitwasyon. Dahil kapag po, ang sinasabi po, no, kung kayo ang kusang nagpangalan doon sa tao, no, doon sa property na binili ninyo, at nag-umpisa na siya na kamkam, no? Nagpakita na siya ng sinyales, ng actions na inaangkin niya ang property, you only have hanggang 10 taon, no? Para bawiin ito. Ito po naman yung binanggit na natin in the past, tinatawag na reconveyance, pagbabalik, no, sa pagmamay-ari sa property. Kasi at that time na nagkamkam, no, yun pong pinagkatiwalaan natin, meron lamang po tayong 10 taon para bawiin ito. Usapang Legal! Napakahalaga po, no, ng period na ito na ibinibigay ng batas. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Okay, magko-commercial po muna tayo, tapos ay pagpapatuloy po natin ang ating talakayan, and of course your questions patungkol pa rin po doon sa mga paglilipat ninyo or pagpapangalan ninyo sa inyong biniling property sa ibang tao na wala naman talaga kayong intensyon na ibigay sa kanya ito. And what if kapag ka po itong property binili at ipinangalan sa isang minor de edad? May diferensya po yan, kaya stay tuned.
Kayo'y nakikinig sa Wala man lang covering document. Yun ang nagiging problema natin. Although sa mga ganito pong pagkakataon, tinatanggap naman yung tinatawag na parole evidence. Hindi kailangang dokumento. Pero what if, no? Dumating ang pagkakataon na ito na wala kayong maipakita or maipresent or walang willing na mag-testify sa inyo para sa inyo. Yun ang magiging challenge po natin. Usapang Legal. Kaya dapat po ito ay magsilbing leksyon. Before we pause for commercial, binanggitin natin yung sitwasyon kung saan, no? Kasi merong question naman nung isang merong isang question na pinadala sa atin nung nakaraan. Sabi niya, noon pong bata ang pamangkin ko, bumili ang lolo at lola niya sa father side ng property na pinangalan sa kanya. Palibhas ay unang apo at namatay ang tatay ng bata noong 5 years old pa lang po siya. Siguro para matiyak na may maiwan man lang sa apo nila. Ngayon, nawala na din po ang lolo at lola at hinahabol ng mga kapatid ng tatay ng bata ang property. Mababawi pa daw po ba nila ito? Usapang Legal. Ayan, ibang sitwasyon dito, lolo at lola ipinangalan sa minor de edad, no? Meron pong specific na provision ang ating civil code na nagsasabi na kapag ka, no, generally ang general rule is that kapag ka nagkaroon ng implied trust or merong implied trust kung yung property ipinangalan sa iba with the purpose of hawakan lang muna ito. So therefore, ang nagmamay-ari pa din, no, ay yung or may karapatan pa ding bawiin noong totoong bumili ng property. Ngayon, ibang usapan kapag ka po minor de edad, no? Sa minor de edad ipinangalan ang property. Bakit kanyo? Ang sinasabi, kung ang property to whom the title was conveyed, o ibig sabihin kung yung bata kung kanino ipinangalan ang titulo ng property, whether ito ay legitimate or illegitimate, walang trust na implied by law. Ang sinasabi po, there is a presumption o pagpapalagay na, no, ito ay regalo sa bata. No, yun po ang ibang usapin dahil kapag ka sa minor de edad ipinangalan, ang pagpapalagay, ito ay regalo sa kanya. Usapang Legal. Ano ang ibig sabihin nito doon sa question, no? Sa question ng ating texter, nagpadala ng mensahe. Ibig pong sabihin, hindi na ito mababawi pa ng ibang mga tagapagmana noong lolo at lola na nagbigay o nagpangalan doon sa bata sa property. Because pagpapalagay, ito ay regalo. Usapang Legal. Kung ito ay adult, malamang sa malamang. 'Di ba? Depende po kasi, no, nakapunto na kaagad yung bata doon because of the pagpapalagay or presumption na ito ay regalo sa kanya. Pero kung adult, iba pong usapan. Babalik yung kaso, maaaring magamit yung kaso ni Divis Fruto versus Greenfeld. Usapang Legal. Or Greenfeld, wala palang D. Ayan. So napaka meticuloso po, no, ng application ng ating batas. Depende po sa sitwasyon, depende sa facts, at kung kayo po ay nasa parehong sitwasyon, no, mahalaga po na kayo ay magtungo na ng personal sa isang abogado na inyong pinagkakatiwalaan para magkonsulta at para din properly guided kayo sa mga steps na gagawin ninyo. At the same time, yun pong mga documentation, yun pong mga kailangan po ninyong ihanda. Usapang Legal. Zoraida Falorina, dyan sa Mabalacat, Pampanga. Magandang gabi sa iyo. Miss Chara Abraham, nakikiramay po kami sa pagpanaw ng inyong kapatid. Sabi ni Miss Ria Soto, totoo po, Attorney Rina Seco, inalis po ako sa property para ipangalan sa kaibigan ng kapatid ko para makakuha ng US visa, pero hindi naman maari kasi hindi ka apelido. Kaya namin bagsak sa visa po. Kaya naman bagsak sa visa. 'Di ba? Common nga po ito, 'di ba? Common na ginagawa ito kung walang cash, no?
cash sa bangko or walang deposit sa bangko na maaring magpakita. At the same time, kahit po kasi meron kang cash deposit sa bangko, no? Meron kang pera sa bangko, kung ito ay, halimbawa, ngayon ka nag-a-apply, last week mo lang diniposit, matitrace po ito or magsususpecha po yung nag-i-interview dahil syempre magkano yung nami-maintain na balance for some time, no? Kaya ang tinitingnan nila property kasi mahirap din mag-transfer ng title ng property. Usapang Legal. Sandy, magandang gabi sa'yo. Ikaw ba si Sandy Navarro? Magandang gabi sa'yo. Thank you very much. Si Arturo De Jesus, sabi niya, boss, ibang palang usapan to. Okay, magandang gabi po sa Inonita Lutang. Sabi niya, good evening po, attorney. May ipinangalan sa akin. Hanggang ngayon, hindi binabayaran ng totoong may-ari. Ako po ang sinisingil ng property tax. Ilang beses ko na rin sinabi sa kanya na pinadalhan ako ng computation ng Municipal Treasurer's Office. Ano po ang gagawin? Ayan. Ayun. Ano po ba ang intention ninyo? Gusto niyo po bang i-keep ang property pa, hawakan para sa kanya? Kasi kung hindi na, ay pwede po ninyong hayaan nyo na lang na wag bayaran, pero sayang naman kasi ang property, no? Sayang po ang property. Kasi ang sinasabi po ng batas, no, para lang malinaw sa atin, para sa mga hindi pa nakakabayad ng amilyar, hanggang 36 months po ang ibinibigay na palugit para bayaran ang property tax. Kapag ka po hindi na bayaran at umabot ng 36 months, no, kasi may 2% per month na interest sa unpaid real property tax, no? Kasi di ba every year dapat nagbabayad tayo ng amilyar, no? So kapag ka po hindi na bayaran on time ang amilyar, may 2% per annum, per month na interest. Pero hanggang 36 months. After pag dumating ang 36 months, mag-i-issue na po ng notice of delinquency ang munisipyo or ang syudad, ang municipal assessor or city assessor. Pagkatapos, i-demand na mabayaran mo ito within X number of days. Pag hindi mo nabayaran within X number of days, depende po sa kung anong sinabi doon sa letter sa inyo, sa demand letter, isusubasta na po yung property ninyo para yun naman ang ibabayad, yung napagbenta doon, yun ang ibabayad doon po sa pagkakautang ninyo sa amilyar. Now, meron po kayong 2 taon, either from the time of the auction sale or from the time of the registration of the sale, kasi hindi pa po agad na ililipat doon sa buyer doon sa auction. Halimbawa si Jeric Barreto, ngayon ang auction sale, nabili niya, nanalo siya sa bidding, no? Hindi po ibig sabihin na ngayon din irerehistro, like some other time, no? Hindi, baka may palugit na ibinibigay. So, either from the time of the auction sale or from the time of the registration of the sale, hindi registration sa pangalan ni Jeric Barreto. Irerehistro, i-annotate lang po muna na ito ay na-auction sale na at ang successful bidder or buyer ay si Jeric Barreto. So, yun po ang magiging basehan. 1 taon mula po doon. No? So, ayun, kapag po ganon, i-redeem o may pagkakataon kayong i-redeem ang property, pero subject na ito doon sa mga other penalties at the same time yung administration expenses. Usapang Legal. Ayan. So, kapag po ganyan, depende po. By the way, no, paalala lang po ulit natin, meron po tayong hanggang July 4, 2026 para i-avail yung real property tax amnesty, kung saan ang babayaran na lamang po natin ay yung basic, wala na pong interest or penalties na i-impose kapag in-avail po natin yung nasa Republic Act 12001 or RP-VARA or Real Property Property Valuation and Assessment Act. Ayan. So, let's avail of that. Wala na po munang wala na pong babayaran na interest hanggang doon sa time na nag-take effect, no? July 5 or July 4, 2024, yung wala ang penalties and interest. So let's avail of that. And you also have an option na i-installment or bayaran ng pautay-utay yung bayarin ninyo. Depende po sa kung ano ang kondisyon na isinet ng inyong local government
Unit. Usapang Legal. Ayan. So, ipagpatuloy po natin yung pang mga questions. Ang dami pong mga questions. Peter Lynn Sanchez, magandang gabi sa iyo. Ray Borile, Ria Soto, thank you very much for your messages. At syempre pa yung iba pang mga questions. Titingin po ako ng inyong mga mensahe. June Dason Agalot, magandang gabi dyan sa Santa Ana, Manila. Meron isang Algari Serad, magandang gabi. Si Nonito Lutang, sabi niya, kung babayaran ko, wala na bang habol ang may-ari? Hindi po, no? Hindi po nangangahulugan na wala na siyang habol. Yun lang, no? Meron po kayong karapatan na singilin sa kanya yung amount na binayaran ninyo. At the same time, yun pong interest dito, pwede po ninyong i-charge. Joseph Abalos, magandang gabi. Steve Tanod-Tanod, magandang gabi. At Marites Liedo. Si Ma'am Irene Almodovar, si Violeta, sabi niya, sorry po, late ako. Okay lang yun, ma'am. Wala po tayong curfew or wala po tayong ang tawag doon, requirement. No? Pwede naman po ninyong balikan some other time. Pwede rin po ninyong i-share ang ating talakayan. Sabi niya, good evening po, attorney. Simula po nang nakikinig ako sa inyo, natuto po ako sa mga batas tungkol sa mga property. Maraming salamat po and God bless. Grace Aliven. Thank you very much. Sylvia Quirino, magandang gabi sa iyo. At Ma'am Grace Recta, thank you very much. Usapang Legal. Okay, pagpatuloy po natin sa mga iba pang mga questions before we pause for another commercial. Si Marie Chris, may live-in partner po ako na Chinese at may anak kaming isa. Habang nagsasama kami, bumili siya ng lupa na pinangalan po sa akin. Bale, pinatayuan ko po ng maliit na bahay from my own savings. Gusto niya ngayon na bawiin ang lupa kasi naghiwalay na po kami. Pwede ko po ba na hindi ibigay kasi hindi naman siya nagsusustento sa bata? Pwede po ba niyang bawiin? Ako po ang nasa title. Usapang Legal. Ay dapat lang sa iyo ang sa title. Bakit? Kasi ang foreigner po ay hindi naman maaaring magmay-ari ng real property, di po ba? Kaya ang ginagawa ng ibang mga foreigner, no, kumukuha ng mga Pinay or Filipino spouse or partners para doon ipapangalan. Actually, sa mga ganito pong sitwasyon, yung iba kasi ginagawang dami, hindi po ba? No, yung pinagkukunya rin na siyang may-ari. Pero yung wala namang I'm not saying na you are one of them, no? Pero inuutakan, di ba, nung mga foreigner, no, ipapangalan doon sa Pinoy pagkatapos mag-a-acquire ng mga properties. Sa mga ganito pong sitwasyon na wala namang relationship, gumamit lang ng dami, ang nangyayari, kung ito po ay mabuking, maari po itong i-forfeit ng gobyerno. Ibig sabihin walang makikinabang o hindi makikinabang yung foreigner. Pero sa sitwasyon mo, no? Sa sitwasyon mo, under normal circumstances, kapag ka po live-in partners, no? At walang sabit ni isa man sa inyo, no? Ang presumption is kayong dalawa ang nagmamay-ari nito. At ang ambag nung walang ang itinuturing na ambag, kahit pa wala kang ambag na pera, yung ambag mo ay yung pag-aalaga sa inyong anak at pag-aalaga sa iyong partner. So, ibig sabihin, co-ownership ang nagpiprevail dito. Pero, malabo po niyang mabawi ito. Bakit kanyo? Nasa pangalan mo na eh. Paano niya babawiin, di ba? Hindi naman siya pwedeng magmay-ari ng real property dito sa Pilipinas. Pwede sana kung kayo ay kasal dahil co-owners, ibig sabihin ay maaring conjugal property ito. But then again, you are not married. Usapang Legal. At the same time, hindi rin pa rin siya, kahit pa married kayo, hindi pa rin siya pwedeng magmay-ari ng real property dito sa Pilipinas. Usapang Legal. Antabayan mo lang, nasampahan ka ng kaso, depensa mo ito, no? 'Di ba? Nasa iyo 'yan, no? Leona Cabrera, ano po ang tawag doon sa batas na walang interest sa property tax at pwede pala hulugan 'yan? Republic Act 12001, ito po yung RP VARA, nasa section 30 ng RP VARA, pero nasa section 56 ng implementing rules and regulations. Ayan, memorize ko na. Ayan. At, no, yun pong hanggang 5 taon lang kung kayo ay nandito sa Pilipinas at wala namang fraud, hindi kayo kinolektan, hindi kayo pinadalahan ng demand letter ng municipal or city assessor,
hanggang 5 taon lang ang pwedeng kolektahin sa inyo. Section 194, Local Government Code. Usapang Legal. Magbabalik pa po tayo para sagutin ang iba pang mga questions. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Natutuwa po ako, napakarami yung mga questions, kaya lang hindi ko kayang habulin. Lorna Cabrera. Okay, thank you very much. Nasagot na po natin. Magandang gabi din sa iyo. Marcelo M. Kyung Hee Fa Choi. Sa 29th, di po ba? Yan, holiday yun ulit, di ba? Magandang gabi sa iyo, Sandra 6 dyan sa Cebu City. Si Nonita Lutang, paano kung babayaran ko ngunit nakasangla sa bangko ang lupa, sayang lang ang ibabayad ko pag ma-foreclose sa bangko. Pagka po na-foreclose ng bangko, meron pa rin po kayong pagkakataon na ito ay i-redeem. Yan. Pero kung hindi naman sa inyong property, i-direct po ninyo yung mga notices doon sa totoong nagmamay-ari kung hinahawakan lamang po niya nyo ito para sa kanya. Usapang Legal. Okay, pwede bang bawiin yung ibinagay ng magulang mo sa pinsan mo na niloko naman sa pirmahan kasi ang alam nila pagbayad lang ng amilyar yung pala bentahan. Grade 1 lang po ang natapos ng magulang po at hindi nakakaintindi ng English, no? Tinalakay na po natin ito in the past, no? Kapag illiterate o hindi marunong bumasa at sumulat, yung pinapirma at niloko, mayroong elemento ng pagloloko, maaari pong mabawi or ma-invalidate itong transaksyon. Ito pa ay nangyari na sa kaso ng spouses De Vera and Padilla versus Fausta Katungkal. Merong pong isang tatay na may-ari ng property namatay, no? 50 years after, yung mga anak niya, no, dalawa niyang anak, nag-execute ng deed of extrajudicial settlement sa pagitan nilang dalawa. Tapos inililipat with deed of sale, inililipat doon sa isang apo, no? At sa isang apo at saka sa asawa nito. Ngayon, itong si Fina lumalabas na hindi marunong bumasa, no? Hindi rin siya assisted ng kanyang mga anak noong pinapirma sa dokumento. Ang sabi, ito ay ibang purpose, no? Hindi para ilipat yung title ng property. Pero pinatamark nga lang dahil hindi nga po marunong bumasa at hindi rin sumulat. Ang sabi po ng Korte Suprema, mali yan, pwedeng i-invalidate yan. Bakit? Ang sinasabi po ng Korte Suprema, dapat, at sinasabi din ng batas, dapat na ipaliwanag sa kanya ang implikasyon ng kanyang pagpirma. Dapat ay malinaw sa kanya kung ano ang totoong intensyon at yung intensyon ng kanyang pagpirma ay dapat ay consistent doon sa nakasaad sa dokumento. At dahil nagkaroon ng failure doon sa pagpapaliwanag na ito, na invalidate po yung document at naibalik sa kanya yung portion ng mana niya. Usapang Legal. Kaya kung kayo po ay bumibili sa medyo hindi nakakaintindi, magsama po kayo ng isang maalam, no? Para pumirma doon at i-indicate nyo na rin po sa dokumento na ito ay na-explain sa kanya at papirmahin nyo na rin po, no? Bilang pagpapatunay yung mga nakasaksi at yung nag-explain doon sa dokumento. That way, safe po kayo. Kasi wala naman pong problema kung hindi siya nakakaintindi, di ba? Hindi siya nakakabasa at hindi siya nakakasulat. Importante lang na ipaliwanag ito sa kanya para naman valid ang inyong document. Usapang Legal. Okay, next question. Ito si Geraldine Terol. Good evening po, attorney. Paano naman po ang amilyar ng bahay ang hindi nababayaran kasi nagpatayo kami matagal na ng panahon at simula noon hanggang ngayon ay hindi rin kami nakakapagbayad. Ngayon natatakot kami na baka hindi namin mabayaran kung mayroon kaming babayaran. Paano po ito? Yun pong Real Property Valuation and Assessment Act na merong palaman or isiningit na amnesty sa amilyar for 2 years hanggang July 4, 2026, no? Ay pwede po ninyong gamitin. Nag-a-apply po itong amnesty na ito sa amilyar both sa lupa at saka sa bahay. Nag-a-apply din po yung hanggang 5 taon, no? At hanggang 10 taon kung kayo ay nasa ibang bansa na haba lamang ng pwede or halaga lamang na pwedeng kolektahin ng city or municipal assessor. Again,
Section 194 ng Local Government Code, hanggang 5 taon lamang ang koleksyon. Pero kung nasa ibang bansa kayo o kaya naman ay kayo ay nag-incur ng kung may panloloko on your part, hanggang 10 taon. You take advantage of that. Usapang Legal. Brian Peña Cruz, magandang gabi sa iyo. June Balt, sabi niya, pwede po bang mag-cancel, at nasaan ba yung question niyo? Sabi niya, attorney, na may nabili akong lupa in good faith. Nakapangalan na sa akin ang titulo at tax declaration. Nang lumabas na yung titulo, mayroon pong nag-aangkin sa lupang binili ko. Sila daw po yung tenant at nag-cultivate ng lupa. Pinapakancel po yung title, deed of sale at tax declaration. Okay, yun po ay kanyang depensa. Pagka po nagkaroon ng kaso, ang depensa po ninyo ay, well, nabili na po ninyo ito, you present all the documents. Pero kasi kung ito po ay agricultural land, hindi po ba? Hindi naman ito basta-basta malilipat sa inyo without yung without yung clearance mula po sa Department of Agrarian Reform, hindi po ba? So kailangan din po kasi na magkaroon ng prior offer doon sa kung totoo ngang merong tenant. At kapag kayon, hindi niya na-afford o hindi niya nabayaran, ibig pong o hindi niya binili within X number of days o halimbawa 30 days, libre na po ang may-ari ng property na ibenta ito sa iba. I hope you went through that process. But I assume na nag-go through that process kayo dahil hindi naman po ninyo mapapalipat ang title ng property sa inyong pangalan kung wala kayong clearance mula doon sa Department of Agrarian Reform. So, good luck po sa inyo. Ayan. Usapang Legal. Okay. Attorney, kailan po ilalabas ang libro? Wala pa po akong nasisimulan. Plano pa lang po. Pero dream ko po talaga na magsulat ng libro. Pero wala pa po akong time. Pero ang gusto ko po, hindi para sa mga lawyers o hindi para sa mga law students, pero sa mga masa. Para at least, yung ating mga karapatan, may mahahanap tayo readily available patungkol sa mga karapatan natin sa lupa. Yun ang intention ko. Pero huwag niyo kayong pressure. Eugene Cruz, magandang gabi sa iyo. Robert Tan, ano po ang gagawin ko kung ipagbibili ko na po ang house and lot ko at may buyer na po ako? Yung pagbibilhan po, ibabayad ko na po sa nabili kong kondo. Wait, Miss Ria, i-message mo ako para mas malinaw kung makuha yung facts. Doon ko na lang sasagutin. Okay, meron pang mga questions dito kasi ito, binubuksan ko po, pasensya na, mabagal bumukas. Algari Sarad, Nanita Lutang, Hill Ocampo, magandang gabi sa iyo. Okay, ito ay si Odette Oxalas at syempre pa magandang gabi din sa iyo, Eds Maglakas. Usapang Legal. Pwede po bang ibenta ang bahay at lupa kahit hindi pa napapamana sa anak? Sinong magbibenta? Yung magulang, yung may-ari? Pwede. Kung halimbawa naman po yung anak, basta may special power of attorney siya, pwede. Pero kung wala pong special power of attorney ang anak, wala po siyang karapatan na magbenta ng property ng kanyang magulang. Usapang Legal. Last na lang, may housing. Mary, may housing na ibinigay ang gobyerno sa amin pero certificate of occupancy lang po ang hawak namin. Pero nakatira na kami mahabang panahon. Pinarenovate namin yung bahay. Ngayon, dapat po ba kaming magbayad ng real property tax sa bahay kahit yung lupa sa gobyerno ang may-ari? Kapag ka po ang property na pagmamay-ari ng gobyerno ibinigay ang beneficial use, ang paggamit sa pribadong individual, obligado po kayo na magbayad ng amilyar doon sa property. So yes, the answer is yes. Usapang Legal. What if po, attorney, kung halimbawa ay kinamkam ng panganay namin ang lupang mana namin magkakapatid, tapos attorney na maniobra niyang naipangalan sa kanyang titulo, ano po ang pwedeng gawin na hindi kami nabigyan ng share? Si Albert, tatapusin ko lang to. Albert, kapag ka po ganito, mag-execute po kayo ng affidavit of adverse claim. Kayong mga natitirang mga kapatid na hindi nabigyan, mag-execute po kayo ng affidavit of adverse claim. Ipa-annotate po ninyo doon sa title ng property. That way, mahihirapan po siyang ibenta o i-transact ang property. That way, may pagkakataon pa rin po kayo na habulin ng property. Kasi kapag ka po ito ay nailipat sa third
sa innocent purchaser, third party na walang kamalayan sa transaksyon or na may issue pala ang property, nagkakaroon po ng karapatan yung buyer in good faith. Ngayon, since 30 days lamang po ang validity ng adverse claim, it is advised na makipagkita po agad kayo sa inyong abogado at i-demand na rin po ninyo sa kapatid ninyo na isettle ang estate ng inyong mga magulang. Kapag ka nagsasettle po kayo ng estate, ipapa-annotate din po ninyo doon sa title ng property. That way, no, makikip po ninyo within, among yourselves yung property. At, no, kapag ka po later on, syempre, ipag-uutos po ng korte, kung umantong kayo sa kasahan, ipag-uutos ng korte ang settlement ng estate ng inyong mga magulang. Usapang Legal! Hindi ko pa rin po naubos ang inyong mga questions. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. At syempre magsama-sama po ulit tayo on Tuesday and Thursday. Meron pa rin po ako on Saturday yung ang tawag doon, hukumang pangtahanan na number 1 po lagi sa ating mga surveys. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto. Ako naman po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Again, alamin po natin ang ating mga karapatan dahil lagi pong lamang ang may alam. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid na